para tuloy-tuloy tayo. On the line na ang ating next na bisita dito po sa ating programa mga kabombo. Ito para pag-usapan naman natin. Ha? O para pag-usapan naman natin mga kabombo, yung naging buhay po nitong ating makakasama sa ibang bansa bilang isang OFW. Okay, pero yun, nagkaigo lang yata ng technical error o technical inaccuracy mga kabombo, pero at yan, siguro paglaog ni ma'am, makakaulay ta siya. But for now, mga kabombo, okay. Alright, yan mga kabombo, on the line again ang atin pong bisita. Ito na po, para pag-usapan natin yung kanyang naging buhay dito po sa abroad o dito po sa bansang kinaroroonan niya bilang isang OFW. So live mga kabombo, on the line mga kasama natin si Ma'am Pamela Joy Bernales o si Ma'am Pami Bernales, ang atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa bansa ng Albania. So magandang umaga po Ma'am Pami. Again, si Bombo Kier Liado po, and together with me, meron akong kasama ma'am si Bombo Remy Dominguez. Welcome to our program Ma'am Pami. Bati muna kayo sa atin pong mga listeners and viewers. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po? Hello po Sir Ken and sa kasama niyo po dyan. And good morning po sa lahat ng mga inyong taga-pakinig, taga-panood ng inyong istasyon, and sa lahat ng nakasubaybay po. Alright, yun. So ito ma'am, maalaman lang po namin bago tayo mag-proceed sa atin pong interview. Anong oras na ba dyan ma'am sa Albania ngayon, Ma'am Pami? Now is 2:00 ng madaling araw po dito. Nag-alert lang po ako ng... Yes. Opo. Thank you very much mama, kahit sa ganitong oras napaunlakan niyo po kami sa interview ito. Anyway, ma'am, eto para lang aware or alam ng ating mga audience, ano po ba ang inyong trabaho diyan po sa Albania, and ilang taon na po kayo diyan, Ma'am Pami? Nung unang naging OFW ako ay pumunta ako ng bansang Kuwait. Almost 8 years ako dyan bago ako napunta ng bansang Albania. And then I'm turning 3 years here in Albania po. Bilang isang OFW as a domestic helper po. Yun yung pong naging trabaho ko. Alright, ma'am. Ito, ma'am, kumusta namin bilang isang matagal ng OFW and dito po sa Albania, kumusta po ang ating experience dito ma'am sa Albania? Ano ang ating mga, kumusta po tayo bilang OFW, Ma'am Pami? Sa awa ng Panginoon po ay naging maayos po ang kalagayan ko dito sa bansang Albania. Nagkaroon ako ng mababait na employer. Ang swerte ko lang din kasi kahit pa paano ay napunta ako sa maayos na kalagayan ko dito. Alright. Eto ma'am, para malaman namin and alam din ng ating mga tagapakinig ngayon, bakit kayo ma'am nag-abroad? Ano ma'am ang inyong parang purpose? And bakit Albania ma'am yung ating napili? Nung time na nag-abroad ako way back 2016, unang naging dahilan ko ay makaraos sa buhay kahit pa paano, makatulong sa dati kong partner na ngayon ay lumakabilang buhay na po, and naging inspiration ko na lang din yung anak ko ngayon para ipagpatuloy yung buhay. And then napili ko yung bansa na ito kasi dahil din sa kaibigan ko na niyaya ako. Actually, yung unang in-applyan ko talaga is Canada. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-apply doon, and nag-isip talaga ako, sabi ko kung ano yung mas maunang tumawag sa akin,
doon ako pupunta. And ito yung unang tumawag na nagkaroon ako ng employer. So, napunta ako ng bansang Albania. Alright. So, kumusta naman po ma'am itong pamilya nyo po dito sa Pilipinas? Nung una ma'am na kayo mag-a-abroad, hindi ba nila kayo ma'am pinigilan na, oy mama, wag ka na pong umalis? Or yun, mga ganon, ma'am Pami? Nung umalis ako, yung anak ko is 4 years old, turning 5 years old nung that time. Ah, Siyempre una, ah, malungkot na excited kasi new experience ng that time na yun. And nung paalis ako, ang pakiramdam ko noon ay mabigat pero hindi ako lumingon sa mag-ama ko dati nung paalis na ako, pasakay ako ng sasakyan. And kahit malungkot, kahit pa paano po ay naibigay ko yung buhay na para din sa anak ko na napag-aral ko siya sa private school mula grade 1 hanggang ngayon po. And ngayon, grade 8 na yung anak ko and thankful ako kasi kahit paano ay kahit pasaway siya, pero nakikinig naman sa akin at masaya ako na lumaki yung anak ko na lagi akong hinahanap, lagi kaming nagkaroon ng communication. And sa tulong ng nanay ko ay napalaki din siya ng maayos at sa tulong din ng INC kasi lagi niyo siya nagsisimba. So parang ang sa akin na kahit pa paano malayo ako sa anak ko ay naging kapit din siya sa Panginoon kahit pa paano po. And malaking bagay po yun sa akin. Lagi ko nire-remind sa anak ko. Ngayon, kahit malayo ako sa kanya, ay naibibigay ko kung ano yung mga kailangan ko sa mga. Opo. Eto ma'am, malaman lang namin kasi syempre malayo kayo sa inyong anak. Mhm. Syempre ma'am, malungkot yun sa atin. Paano ma'am yung Yes. ano natin, bukod sa syempre regular tayong nakikipag-communicate, paano yung ating ano yung mga ginagawa natin ma'am para syempre hindi tayo malungkot, maiwasan kahit papaano na malungkot dahil nga magkalayo tayo sa atin pong mga pamilya dito po sa Pilipinas, especially sa atin pong anak, ma'am Pami. Mm. So aside na lagi akong tumatawag sa kanya, sa anak ko, merong mga community dito. So every Saturday lumalabas na ako and then Sunday mayroon akong day off. Na-attend ako sa any event na lagi ako nakasuporta sa mga community dito. Kung ano yung mga events nila, nandun din ako lagi. Ah, Aside doon, nakiki-join din ako sa ah, tawag ba dito, yung mga event-event, ganun po. And nagti-TikTok, pampawala ng lungkot minsan sa buhay, ganun po. Alright. Eto, bago tayo tumuloy, ma'am, malaman lang namin para aware din ulit ang ating audience. Saan kayo dito, ma'am, sa Pilipinas? Balik po ako ay nasa Negros, Occidental. Ah, Sipali City, Negros Occidental po. Ayan, alright, opo. Eto ma'am, siguro mga isang katanungan ma'am bago ko ilipat kay Bombo Remy. Ano ma'am, hindi ba mahirap yung inyo pong mga pinagdaanan dito po sa part ng Albania? Or ano-ano ma'am yung atin sigurong maiko-consider na problema, challenges, nang tayo ay narito na dito po sa Albania, ma'am Pami? So far, hindi naman naging masyadong stricto yung amo ko. Mabait sila. Um, Hindi ko naranasan na pagalitan, sigawan, or any na pagdamutan ng mga amo. Thanks God kahit pa paano kasi hindi naman lahat swerte dito sa pagiging abroad. So, lucky din ako kahit pa paano ay nagkaroon ako ng mga employer na mabait. And then, uh, thanks God. Yun po. Alright, opo, opo. So itong mga naging amo nyo ma'am, hindi naman kayo pinipigilan na makipag-communicate sa family nyo or kung ano pa yung mga gagawin nyo dyan sa Albania, ma'am Pami.
Hindi po sila istrikto and lagi po silang nag-aasa akin kung kamusta yung pamilya ko sa Pilipinas. And dito naman po ay hinahayaan ako. Basta matapos ko lang yung trabaho ko na 8 hours, wala na po akong problema sa trabaho ko. After ng 8 hours na nasa room na ako, either lalabas ako ng bahay, kinabukasan babalik ulit po ako dito sa pinagtrabahoan ko. Hindi po sila stricto, mabait sila kahit pa paano po. Alright, yun. Ito ma'am, inibigay ko muna ang linya kay Bombo Remy, dito sa kasama ko po o sa kasama po natin ngayon kasi meron din siyang katanungan sa iyo. Go ahead, Bombo Remy. Alright, Ma'am Pami, good morning. And of course, thank you so much sa pagpapaunlak po ng mga kapanayam and of course, makaalam po tayo ng mga nagiging kalagayan po dyan na sa parte ho ng bansang Albania. Of course, akin pong katanungan, sa tagal niyo po na nagtatrabaho as an OFW, siguro ma'am, ano yung ating kumbaga itong mahirap para po sa inyo pong sitwasyon na kung saan dyan ho kayo nag-stay as an OFW po. Yung pinakamahirap na alin po, hindi ko po masyado na... Okay, yung struggle na kung saan na inyo pong kumbaga na harap or yung ating pong challenges po as an OFW po. And of course, ilang taon na po kayo kumbaga na nag-i-stay po diyan na ano't ano pa, yun po yung ating pong na-i-experience po. Bilang isang OFW, magti-10 years na ba akong OFW from Kuwait at napunta po ako dito sa bansang Albania. Yung naging struggle ko siguro sa trabaho, wala naman akong naging problema kasi pag trabaho, focus talaga. Siguro sa pamilya po. Sa loob ng 10 years, marami po akong kamag-anak na nawala na hindi po ako basta-basta nakauwi po ng Pilipinas dahil din sa nagkataon ng COVID and then ngayon is medyo sobrang mahal din ng ticket po. Yun yung mga naging struggle ko na gusto kong umuwi pero mas pinipili kong uuwi ako. Pipiliin ko lang mag-stay dito kahit pa paano ay pag nakakapagpadala na ng doon sa kanila, yung pamasahin na lang, ipapadala na lang din po sa kanila. Ganun po. Alright po. Ma'am, when it comes po dyan sa bansa na kung saan nandyan po kayo, wala naman tayo na face po na problem as of now na kung saan kumbaga nakikita po ba natin yung support naman ng mga Filipino OFW ng government po ng Albania? Dito naman, iba-iba kasi kaming mga pinagdadaanan dito ng mga OFW. Nagkataon lang din na mas okay yung kalagayan ko. But more on po dito is yung mga kalagayan ng ibang mga OFW ay hindi din po maganda. So, kung pagbabasihan lang din po ay ako yung naging okay dito. But more on sa mga naging nakakakilala ko or namimit ko every Sunday, hindi po din maganda yung mga naging experience nila dito. So, kumbaga iba-iba tayong mga napagdadaan po bilang kami as OFW po dito. Alright. Ma'am, siguro kasi alam po natin when it comes dito sa sitwasyon sa Pilipinas, marami po yung nangangarap na makapunta abroad dahil nga po yung kanila pong unang-unang iniisip for the family sacrifice. Ano po kaya yung ating pong maibabahagi ng mga tips or kumbaga mga dapat nila na kumbaga dapat ma-anticipate o mapaghandaan bago po mag-abroad? Una-una, pag gusto talaga nilang mag-apply, kailangan talaga nila na may tibay at lakas ng loob. Yung self-confidence talaga kasi pag once na naandito ka, kailangan mo talagang maging matatag kasi hindi naman lahat araw-araw na okay ka. May times talaga na nakakaramdam ka ng lungkot. So, sa mga kapwa ko Pilipino na nasa Pilipinas na gustong pumunta ng ibang bansa, una-una po ay
pag mag-a-apply kayo, siguraduhin niyo pong ligtas at okay po yung agency na pag-a-applyan niyo kasi more on marami na pong nai-scam. So, kailangan niyo pong pumunta sa tamang agency. So, wag lang basta-basta mag-a-apply na pag nahingi ng pera sobrang malaki. So, magdudan na. And dapat po doon sa tamang ano talaga proseso ng papel para pagdating sa bansang pupuntahan niyo po ay hindi po kayo mapapahamak, hindi po kayo magiging TNT dito, hindi kayo mahihirapan kumuha ng residence ID nila dito kasi more on yun po yung magiging problema dito po eh. So, maging aware kayo sa mga taong tumutulong sa inyo at sa mga bansang pupuntahan nyo. Kailangan po ay awareness talaga po. Yun po yung magiging advice ko sa kanila. Alright, ma'am, eto, ma'am, balik po sa akin ang tema. So, dito ma'am, sa part nyo ma'am bilang OFW nga, kasi may mga iba kasi ma'am Pami na pag-uwi ng OFW sa kanilang bahay, sa bahay nila sa Pilipinas, may mga pagkakataon na hindi na sila kilala ng kanilang mga anak. Di ba? May mga ganon, nakakalungkot pero may mga ganon. Kayo ma'am, hindi nyo naman na-experience yung ganon ma'am, na pag-uwi ninyo, hindi kayo kilala ng inyong anak dahil matagal kayong nanirahan dito sa ibang bansa, sa Albania, ma'am Pami? Nung umuwi ako ng 2019, kinalubong talaga ako ng anak ko ng yakap, nagsisigaw, oh, si mama, sabi niya ganun. So, lagi siyang nakadikit sa akin, kahit saan man ako pumunta, laging nakasunod sa akin. Yun po, yun yung isang kahit pa paano, kasi everyday naman tumatawag ako sa anak ko eh. Mula noon na until now, so, minsan nagme-message sa akin na, namimiss daw ako, laging nag-I love you, sana umuwi ka na, ganito. So, pero lagi ko yung sinasabi sa kanya na darating yung araw na uuwi ako. At, kasi pangarap ko din, makuha siya, madala din sa ibang bansa. Yun yung isa sa goal ko talaga na makapagtapos siya ng pag-aaral at maidala din siya sa bansang sa Europe. Yun yung isa yung sa wish ko ngayon. Yun po. Opo. Eto ma'am, maitanong ko lang ma'am, hindi naman kayo ma'am na biktima ng illegal recruitment nung mga una, ma'am Pami? So, wala naman po. Hindi ko naman po na-experience na na na-recruit ng mga illegal recruitment. So, thanks God kahit pa paano ay nakatagpo ako ng mga taong tumulong talaga sa akin. Mula noon until now po. Opo. Yan. Eto ma'am, sa ibang mga bansa, may mga nakausap na rin kaming ibang mga OFW na pag minsan hindi raw sila makauwi. Kahit gustuhin nilang umuwi, hindi raw sila makauwi. Siguro yung iba dahil sa trabaho, yung iba naman dahil nung halimbawa yung nasa Amerika, may nangyaring sunog, may mga nangyaring kung ano-ano, hindi sila makauwi. Yung iba nasa gera, yung mga nasa Iran, hindi rin makauwi dahil meron ngang kinakaharap na ganong sitwasyon. Kayo ma'am, in your part, na-experience nyo ba yung ganon? And ano ma'am yung inyo pong mga ginawa para regular pa rin tayong nakikipag-ano sa atin pong mga pamilya dito po sa Pilipinas? Number one, hindi dapat mawala yung communication talaga sa pamilya. Yun yung pinakaunang kahit hindi ka man umuwi, lagi talagang mag-communicate sa magulang, sa anak, sa mga kapatid. Yun, ako, ginagawa ko, everyday talaga, communication, tawag sa nanay ko, na kamusta ako sa anak ko, and sa bahay, nagpalagay ako ng CCTV, nakikita ko yung anak ko doon. Namomonitor ko, lagi kong kinakausap, kung kumain na ba, o minsan ako ang tagigising sa kanya pagpapasok. Kasi natutulog yun sa sala, nakikita ko, ginigising ko every morning po. Ganitong oras, mga bandang 12:00, gising pa din ako. Ginigising ko din siya. Yun yung kahit pa paano, kahit malayo ako, namomonitor ko din yung anak ko. Hindi, yung parang nawawala din yung homesick ko. Pag gabi nakikita ko siya, pag nasa bahay siya. Yun po.
Alright. Diyan ma'am sa Albania, kumusta naman po ang sitwasyon? Wala naman ba ma'am ano, mga giyera, wala namang kaguluhan, Ma'am Pami? Ah, dito parang same din sa Pilipinas. Nung nakarang mga linggo, meron din ditong rally, yung mga rally. So, kaso nga lang ako kasi nakikita ko lang pag nakasakay ako ng bus, doon banda sa ano, sa harap mismo ng ano nila, kung sa atin pa is Malacanang, parang ganun. So, sa kanila meron din doon. Ah, ng tawag ba dito, mas matindi dito sa kanila. Kasi yung mga tao dito, ang sabi nila is mga mafia, gano'n. So, meron ding mga hindi against din ah, sa kanilang pagiging leader din dito, kaya nagkakaroon sila ng rally. Parang ilang linggo na ata na mayroon silang rally din dito. So, kami naman na mga Pilipinas na iwas talaga kasi mahirap na baka madamay. Yan po. Alright. Hindi naman kayo naapektuhan ma'am nung rally? Nakakalabas pa rin ba kayo ma'am ng bahay? Ma'am Yes, Pami? yes. Yes po, hindi naman po, hindi naman. Hindi naman. Kasi pag nakikita naman nila na ano, kasi sa kanila, hindi kagaya sa atin na sobrang rally talaga. Yung sa kanila, may place sila kung saan sila pwedeng mag-rally. Parang ganun. So, yung nakikita mo lang lahat, Albanian, wala kang makikitang mga Pilipino na andun. Pero minsan, pag nakasakay ka ng bus, makikita mo na sobrang dami na naman ng tao. So, may rally na naman yan. So, ako mismo na-experience ko yan na nakasakay ako ng bus, nakita ko mismo na, may rally na naman. So, nagko-cause po siya ng traffic. So, nakikita mo kung ano yung mga, may dala-dala din silang banner na hindi ko maintindihan kasi salita nila. Parang same lang din sa Pilipinas din po, merong rally na nangyayari. Alright, opo. Eto ma'am, mga remaining question na lang. Kasi ma'am, ano po yung inyong nararamdaman ma'am pagka may mga occasion na hindi tayo nakakapunta sa ating anak, sa atin pong mga magulang or family dito sa Philippines. Alam ba, birthday nung anak natin, syempre, parang ang bigat nun sa part Oo, natin kasi gustuhin man natin pero hindi maka ano kasi sa schedule and then sa ano po nating sitwasyon. Ano yung mm. ating reaction doon ma'am or ano siguro yung ating mga ginagawa pa doon, Ma'am Yeah. Pami? Ako like sa birthday ng anak ko nung last December. So, siyempre malungkot na masaya kasi binata na yung anak ko. Ah, ako sinurprise ko lang yung anak ko kasi ang sabi niya sa akin ayaw daw niyang mag-celebrate ng birthday niya, ganito. Nag-e-expect siya, sabi niya kung uuwi ba daw ako. Kasi nung last year, gusto ko siyang gusto ko sanang umuwi. Kaso nga lang nagkaroon ng another opportunity na lumipat ulit ng ibang bansa. So, nag-grab ko po yun. So, sa awa ng Panginoon, tuloy-tuloy yung proseso ngayon. So, baka sa susunod po, wala na po ako dito. So, nalipat naman ako ng ibang bansa. Pero yung sa anak ko naman po, binibigyan ko lang siya ng pera niya, panglibre sa mga kaibigan niya. And then, yun po, sinurpresa ko siya, tinawagan ko yung mga kaibigan niya. ah, at dinala niya dun sa bahay. Yun po. Surprise na, na nagulat siya na kasi hindi ko kasi siya kinausap nung mula umaga, hapon ko na siya inano na, Angelo, punta ka dun sa bahay kasi may papakuha ganito. So, na-surprise naman siya ng mga kaibigan niya. Tuwang-tuwa yung bata. Kahit apat lang sila na naandun, nag-celebrate siya ng birthday niya. Aside na malungkot, pero masaya naman kahit papaano. Opo. Eto ma'am, para lang aware yung ating mga nanonood ngayon. Para sa inyo ma'am, gaano ba talaga kahirap maging isang OFW? And ano ang masasabi nyo ma'am doon sa mga nang discriminate sa mga tulad po natin na OFW, sa mga inaabuso, Ma'am Pami?
So, ang sa akin, masasabi ko, hindi lahat ng mga naging OFW maganda yung naging kalagayan. Iba-ibang napagdadaanan. Sana yung mga pamilya na nasa Pinas, hindi lang yung araw ng padala or hihingi ng kahit ano. Kamustahin niyo yung mga kamag-anak niyo na sa ibang bansa na nagtatrabaho. Kasi isang kamusta niyo lang, huwag lang yung hihingi kayo ng pera pag after ng mga musta. Kamustahin niyo sila yung mga kamag-anak niyo na malayo sa piling niyo po. So, ang akin po ay ang maano ko lang sa mga na kamustahin sila. Kasi malaking tulong din po yun na kahit papaano nawawala yung pagod, nagkakaroon ng communication sa pamilya, hindi lang yung kasi ang mostly na hinanaing din po ng mga OFW is yung pag may kailangan lang, yun lang din po na tumatawag. Katapusan, ganun, pagsahod lang. So, wag naman po sanang ganun. Pahalagahan nyo yung bawat sentimo na pinapadala kasi dito ang pera is hindi siya pinupulot lang, pinaghihirapan bago namin makuha yung pera. Yung ibang mga OFW dito nakakarinig ng hindi magandang salita mula sa kanilang amo, hindi naging maganda yung trato sa kanila. Yung iba nagpa-part-time kasi kulang yung sahod, nagbabayad pa ng kanilang mga expensive dito, lalo na sa bahay, pamasahe dito po is hindi kami pare-pareho. Pero sana po, lagi niyo pong alalahanin na yung ang sakripisyo ng bawat OFW po ay para po sa pamilya, sa mga anak. Yun po. Pahalagahan po sana ng bawat pamilya na bilang isang OFW, sana po ay mahalin, laging kamustahin, sana po, tawag ba dito, yung iparamdam din na mahalaga sila. Hindi lang mahalaga sa tuwing katapusan, kundi sa araw-araw po. Alright, yun. Buti ma'am na-mention nyo po ito. Maganda itong pag-usapan, Ma'am Pami. Kasi nakakalungkot lang kasi ma'am na tayo bilang isang OFW, meron tayong kapamilya na kukumustahin lang tayo kapag kailangan ng pera. Pag wala tayong maibigay na pera, pag hindi sahod, pag walang pera involved, hindi tayo kukumustahin. Baka nga daan-daanan pa lang tayo. Kayo ma'am, hindi nyo naman naranasan yung ganon, Ma'am Pami? So, para sa akin, hindi naman. Kasi mga kapatid ko nangangumusta naman. Hindi naman nahingi ng pera. Ako pa yung kusa na nagbibigay kasi gusto kong magbigay sa kanila. So, siguro ngayon, malalaki na sila, may kanya-kanya silang trabaho. Nung maliliit pa, hindi maliit, I mean, nung hindi pa sila talaga nagkakaroon ng stable na trabaho. Kahit ako, nag-aabot ako sa kanila kahit papaano po. Pero lagi silang nangangamusta sa akin, ganito. Minsan yung anak ko, kahit tawag ba dito, araw-araw talagang nangangamusta. Malaking bagay din yun kasi hindi lang pera yung dahilan kung bakit nangangamusta yung isang tao. Meron din, kasi aside sa pamilya, meron din mga ibang kaibigan. Kaibigan mo lang kasi may kailangan sa'yo, ganun. So, wag naman ganun. Mga kamusta, tapos kasunod, mangungutang, and then kakaibiganin ka, pag nakuha na yung kung ano yung gusto nila, hindi ka na, minsan, ganun talagang nangyayari. Hindi na binabalik yung perang pinaghirapan ng OFW, hihiramin nyo lang, tapos hindi nyo na ibabalik. So, wag naman pong ganun. Kung pinahiram kayo, kusa nyo ibalik sa tao para makaulit kayo. Tulungan lang, kumbaga. Yun po. Alright, very well said, ma'am. Mabuti at hindi nyo naman na-experience yung mga ganun. Pero yung iba kasing mga OFW talagang ganun, ma'am. Nararanasan yung mga ganun na kukumustahin lang ng mga kamag-anak pag may perang involved. Pag wala,
itchapuera, hindi man lang matawagan. Ito pa ma'am, siguro maidagdag ko na lang na katanungan. Yung ibang mga OFW ma'am, parang nabibiktima yata ng pang-i-scam ng ibang mga tao. Mm. Kayo ma'am personally, hindi naman kayo nabibiktima ng mga ganun. Hindi naman kasi so far hindi naman ako na biktima ng scam kasi ako sa pera. Kasi nagpapagawa, siguro isa ding dahilan kung bakit hindi din ako basta-basta nagpapahiram ng pera. Kasi nga, nagpapagawa ko ng sarili kong bahay. So instead na ipahiram ko sa'yo, lagi ko sasabihin na nahati na yung pera ko, ganito. So kung may maghingi man, so pag may nanghingi sa akin, hindi naman ako namin kasi ipon talaga para dun sa bahay. Pinag-iipunan ko talaga yung bahay ko. Kaya siguro hindi din ako na lalapitan ng scam or nangihiram. Kasi ako hindi naman talaga ako mahilig talaga mag message or ano. Kung sino yung nakakaalala lang sa akin, mga musta, dun lang din po ako nagre-reply. Nangangamusta din sa kanila. Pero sa awa ng Panginoon, wala namang involved na pera po. Yun po. Alright. O ito ma'am, bago tayo matapos, siguro kung may nakalimutan kaming itanong, baka meron kayong gustong idagdag, ibigay ko ulit sa inyo ang linya ma'am. May panawagan or mensahe kayo, syempre, kukunin nyo na po itong oportunidad para mag-iwan ng mensahe sa mga kapwa po nating OFW, sa pamilya po natin. Gusto nating batiin dito sa Pilipinas. Sige ma'am, bigay ko po sa inyo ang linya. Go ahead po ma'am Pami. Ah, Una-una po, nagpapasalamat po ako sa inyong circle, sa lagi niyo pag-i-invite po sa akin. So, namo-motivate po ako na minsan kinakabahan pero nagagawa ko yung kung ano yung naiisip ko, minsan nabablanko pero masaya po ako kahit papaano po ay nagbibigay po sa akin ng confidence. And then sa mga kapwa ko OFW po, lagi po tayong mag-pray. Um, yung problema, dadaanan yan. Kung nalulungkot po kayo, tumawag sa pamilya or either po manood ng YouTube, yung mga ako, lagi ako nanonood ng YouTube, Netflix, pag wala na akong trabaho. And then, lagi nagti-TikTok. Iniwawaglit ko talaga lagi yung, yung lungkot. Kasi, ang hirap magkaroon ng depression. Sana po, bawat araw po ay malampasan natin kung ano yung napagdadaanan natin dito. Ah, Hindi man po tayo ah, pare-pareho ng kalagayan. Huwag kalimutan po laging magdasal. Yun po. And then sa pamilya ko po, sa aking anak na nag-message sa akin kagabi na namimiss ako. I miss you too, Angelo. Namimiss kita, Tuto. And sana mag-aral ng mabuti hanggang makapagtapos ka. Yun lang kasi yung pwede kong maibigay sa'yo. And darating yung araw na uuwi ako, makikita tayo. And hindi ko man may papangako na pero gagawin ko na darating yung araw na maisasama kita sa kung ano yung maibigay ng Panginoon sa Europe man. Sana. And sa nanay ko, gusto kong magpasensyo kasi lagi mong inaalagaan ng anak ko. Sana bigyan ka pa ng Panginoon na mahabang buhay. Then sa mga nanonood po, maraming salamat po sa lagi niyong pagsusubaybay po sa Bombo Radyo Naga. And then sa mga binabati ko po sila ng Happy Heart Day po sa mga may mga sana all na may mga partner po diyan. Thank you po.